FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Ayun, magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programang Balita at Talakayan. At syempre, nandito po kami sa isang oras na talakayan. Live po ito, mapapakinggan nyo dito po yan sa 101.7. At syempre sa Facebook po, hanapin din nyo lang po yung page ng 101.7 Kalahi FM. At meron din po kami sa YouTube. Pag gusto nyo panoorin at hindi nyo napanoodan live, pwede nyo pong puntahan doon yung aming programang Balita at Talakayan. At bago tayo magtuloy-tuloy, syempre nandito yung partner ko ngayon at pakilala muna natin. Magandang tanghali po sa mga giliw naming tagapakinig at laging sumusubaybay ho sa palatuntunang Balita at Talakayan. Good morning. Good morning. And welcome po kayo. Marami kasamang Sandy yung mga magagandang issue ngayong araw na ito at of course, maging sa ating national issue. Itong Philippine Health Insurance na ito. Dito lang sa atin partner sa local talagang hitik na yung mga issue na nangyayari ngayon. Magpapasko pa naman. Talagang hindi maiwasan. Pero mukhang yung panahon natin ay medyo makulimlim at umuulan-ulan. Medyo malamig din partner sa panahong ito. Kaya lang hindi katulad ng mga nagdaang taon talagang ganitong panahon ay malamig na. Oo. At malapit na yung Pasko Ilang tulog na lang kasamang Sandy. At saka, sa mga kababayan natin maging aware ho kayo dahil yung mga ganitong panahon kasamang Sandy. Ngayon naglalabasan yung mga scammer. Madami. Yung mga online scam. Napakarami niyan, yung mga manloloko. Wag ko tayo magpaloko Kaya yung mga kababayan natin, pag meron ho kayong mga natatanggap na link na yan, wag ho kayong magbigay ng inyong mga personal information. Kaya wag click basta doon sa mga link baka mamaya mabuksan nyo yung Iba Iba. At saka paalala partner ngayon ay alam mo, madaming selebrasyong nagaganap ngayon dahil doon sa mga Christmas party. Ingat-ingat po tayo sa pag-inom lalo na yung may mga sasakyan, yung may mga motor. Iwas aksidente. Iwas aksidente po tayo. Ito kaya kami po hindi nagkulang sa paalala, kung pupunta po ng mga Christmas party, dapat magtira po ng pang-uwi, Ganyan si kasamang Sandy, nagtitira yan. Pagka kaya lang partner, pagka napasarap na, nawawala na Nawawala na yung tira. Nawawala na yung tira pero wag natin sanayan at baka tayo matsyempuhan kaya magandang paalala yan kasamang Sandy. Alam mo kayo'y nagsasaya at ang inyong pamilya ay nag-aabang para sa inyong pag-uwi. Sana'y makauwi kayo ng maayos. Ayun. Kailangan ganun. Pinakamagandang dapat mangyari, partner. Partner, dito yung siguro yung sinasabi nating mga issue ay talagang napakarami national. At isa nga siguro ito yung gusto kong basahin itong isang panawagan ni Dr. Tony Leachon. At tinagalog natin ito para mas maunawaan ng ating mga kababayan. Isa siyang health advocate at ito'y nakakatandang kapatid ng ating dating congressman at ngayon tumatakbong Mayor Doyle Leachon.
gusto kong basahin yung kanyang panawagan. Tungkol ito sa sa PhilHealth. Sa PhilHealth kasi mukhang may balita yata na mukhang hindi yata nadagdagan o nababasan pa yung pondo ng PhilHealth. Basahin ko, partner, ha? Ito isang bukas na liham para sa kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos, Bongbong Romualdez Marcos Jr. hinggil sa pagbeto ng 2025 General Appropriation Act o GAA. Okay? Ang kasaysayan ay huhusgahan ang pamana ng bawat Pangulo, hindi sa kanilang mga pananalita, kundi sa mga buhay na kanilang binago at ang epekto ng kanilang iniwan. Ang yumaong Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ay mananatiling bantog dahil sa Syntax Law noong 2012 na nagbigay ng mahalagang pondo para sa mga programang pangkalusugan ng mahihirap. Si Pangulong Rodrigo Duterte maalala dahil sa kasaysayang Universal Healthcare o UHC Law noong 2019 na nangakong magbibigay ng karapatan sa bawat Pilipino na magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ngunit ano ang sasabihin ng kasaysayan tungkol kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung pipirmahan ang 2025 General Appropriation Act na tulad ng kasalukuyan na may 70 bilyong pondo ng PhilHealth na nalipat, walang subsidyo para sa kalusugan at kakulangan ng prioridad sa UHC Law. Ang kanyang administrasyon ay maaalala bilang ang tumalikod sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo. Ginoong Pangulo, isipin ang mga mukha ng mga taong inyong pinaglilingkuran. Isang inang yakap ang kanyang nilalagnat na anak sa pasilyo ng isang masikip na ospital. Walang kakayanang bumili ng simpleng gamot. Isang magsasaka mula sa probinsya na naglalakad ng milya-milya papunta sa Rural Health Center. Ngunit sinabihang walang pondo para sa kanyang dialysis. Isang matandang lalaki na buong buhay nag-ambag sa PhilHealth ngayon namamalimos para mabayaran ang tumataas na hospital bills na unti-unting sumisira sa ipon ng kanyang pamilya. Hindi ito basta mga numero, totoong tao ang mga ito. Ang inyong mga kababayan na humingi ng tulong, dangal at pag-asa, ngunit ang mukhaing budget nito ay tila bingi sa kanilang pagdurusa. Habang sila'y nagtitipid, nilalampasan ng mga pagkain para makatipid, ang gobyerno ay tila handang isantabi ang serbisyong pangkalusugan para sa Unprogrammed Appropriation at Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nung nailipat ang 90 billion mula sa PhilHealth patungo sa Unprogrammed Appropriation, ipinakita na hindi prioridad ang serbisyong pangkalusugan. Nung walang inilaan na subsidyo para sa kalusugan sa 2025, inilagay sa peligro ang buhay ng milyong-milyong Pilipino, lalo na mga mahihirap at pinaka-vulnerable. At nung hindi pinakinggan ang panawagan ng mga umaasa sa Universal Healthcare Law, ipinagkanulo ang pangako ng isang sistemang pangkalusugan na dapat sanay universal, abot kaya at patas. Hindi na ito usapang politika, Ginoong Pangulo, usapang buhay na ito. Mga buhay ng mga Pilipino, usapan ito ng mga ina, ama, anak at lolo, lola na hindi na kayang maghintay ng isa pang taon na kapabayaan sa serbisyong pangkalusugan. Usapan ito ng mga pasyenteng naghahati-hati ng kama sa mga pampublikong ospital dahil walang pondo para sa mas maayos na pasilidad. Usapan ito ng libu-libong namamatay kada taon sa mga maiiwasang sakit dahil walang gamot, walang doktor at walang sistemang sasalba sa kanila. Ginoong Pangulo, ito na inyong pagkakataon. Nasa isang sangandaan kayo at ang inyong desisyon sa budget nito ang magtatakda ng inyong pamumuno. Ibeto ang 2025 General Appropriation Act o GAA at unahin ng kalusugan at dangal ng sambayanang Pilipino. Ipakita nyo na kayo isang leader na pinahalaga ng buhay kaysa karangyaan. Ipakita nyo na kayo ay isang Pangulo na nakikinig sa hinaing ng mga naghihirap. Ipakita nyo na kayo ay tumutupad sa tiwalang ibinigay ng bawat Pilipinong nag-aambag sa sistema o maasa na ito'y naririyan kapag sila'y nangangailangan. Huwag ninyong hayaan ng inyong pamana ay maging simbolo ng kawalang pakialam. Huwag hayaang maalala kayo ng kasaysayan bilang Pangulong pinabayaan ng sistema ng kalusugan sa panahon kailangan ito ng liderato. Ito ang inyong pagkakataon na magpamalas ng tapang at ipakita na inuuna ninyo ang kapakanan ng inyong mga kababayan. Ginoong Pangulo, piliin ang landas ng malasakit, integridad at katarungan. Baguhin ang inyong pamana sa pamamagitan ng pamumuno
ng may tapang at paglalagay ng serbisyong pangkalusugan sa tamang lugar. Sa unahan ng mga prioridad ng bansang ito, gawin ninyo ito para sa mga may sakit. Gawin ninyo ito para sa mga may hirap. Gawin ninyo ito para sa mga milyong-milyong Pilipinong umaasa na hindi sila iiwan ng kanilang gobyerno. Hayaan ninyong maalala kayo ng kasaysayan bilang Pangulong tumindig para sa kasaysayan, para sa kanyang bayan, hindi ang tumalikod sa panahon ng kanilang matinding pangangailangan. Ito partner ko, ito yung ito yung siyang malaking issue ngayon, itong PhilHealth. At saka siyempre kasama ninyo sa education yata na hindi rin na nakaltasan din ng budget. Itong panawagan ni Dr. Tony Leachon, isang independent health reform program partner. Actually, yung issue kasi sa PhilHealth kasama Sandy. Kung matatandaan ho natin yung budget ng PhilHealth noong 2023, umabot yan sa 73 billion. Which is yan ang ginagastos ng PhilHealth at meron pa silang buffer funds. Kasi yung matatandaan natin, yung buffer funds ng PhilHealth, ginagamit nila yan for emergency cases. Katulad ng nung nakarang pandemic, wala masyadong nagbabayad dahil parang na-suspend yung pagbabayad ng mga member ng PhilHealth. Tapos, matatandaan mo, for so many times na nagtaas ang singil ng PhilHealth doon sa binabayaran ngayon ng mga members. Di ba? Tumaas siya. Pero yung health benefits, yung natin, hindi naman lumaki. Oo. Di ba? Kaya yun ang pinag-uusapan ngayon sa bicameral, yung sa Congress. Iimbestigahan siya. Kasi lahat may subsidiya ang gobyerno from syntax di ba? Na parang yung lahat ng nakukolekta doon sa syntax na yun, binibigay sa PhilHealth. Oo. Subsidy ng gobyerno. So, saan napapapunta ngayon yung budget? 'Di ba? Tapos meron pa silang buffer funds na almost 600 billion. Yun. Bakit hindi nire-release 'yan para gamitin? Oo. Yun yung issue doon sabi nga ng ilang mga mambabatas, baka dinideposito nyo lang sa bangko. Kung 600 billion, magkano ang pagiging porsyento niyan sa bangko? Kung naka-time deposit lagi kung naka-time deposit lagi yan. Sino ang nakikinabang dyan? Kung halimbawa, kung ganun nga ang sitwasyon, di ba? Ganun ang situation nila dyan. Sino ang nakikinabang? At kanino na papapunta? Yung porsyento ng pera na worth 600 billion. Yun ang parte rin. Napakalaki nung di ba? 600 billion. Kaya nga sabi, wag na kunin. Kumbaga, dagdagan na lang yung ibang sakit na talagang kailangan idagdag doon. Ay i-cover na rin nila kasi parang ngayon ilan lang yung naka-cover na na sakit na pwede mong sa PhilHealth . So dapat yung mga ibang sakit na sa tingin ng gobyerno na kumbaga malaki din ang ibinabayad yung mga sakit sa hindi ko lang kung kasama ba diyan yung mga sakit sa puso ganun. Isama na lahat kumbaga doon na kukunin. Kaya mas maganda imbestigahan muna si PhilHealth. Kasi mas maganda yung pag na-imbestigahan sila lalabas lahat yan pag nakita ngayon kung saan pa ba yung kulang, saan pa meron tayong mga adjustments, yung pondo, hindi na natin ibabalik yan. Dapat dagdagan na lang yung mga uri ng sakit yung na mga benefits na pwedeng ibigay. Nating i-subsidize doon sa mga pasyente, di ba? Yun naman ang gusto ng ng Congress ngayon . Ang gusto lang nila malaman, bakit hindi inilalabas yung buffer funds nyo? Di ba? Ay katulad na rin. Sino nakikinabang niyan? Katulad dito partner isa pa ring expose ni Dr. Tony Leachon. Yung paggastos ng PhilHealth, mga empleyado siguro, yung mga nakapwesto diyan, ng 138 million. Para dun sa gaganapin nilang Christmas party, napakalaki partner noon Samantalang kailangan ng ating mga kababayan yung tulong diyan pagdating sa health. Ay samantala diyan yung mga nagkakasakit tapos i-offer mo yung PhilHealth, magkano lang yung subsidiya sa bawat pasyente? Malaki na yung 15,000. Mas malaki pa nga daw, di ba? Minsan si Congressman Ardan Panaligan, parang mas malaki pa nga ang nakukuha. Nakakadismaya Nakakadismaya tapos sisingilan nyo kami ng premium. Tapos pagdating sa may benepisyo, limbawa kasi pag may anak ka, di ba? Pwedeng siyang maging beneficiary ng ng PhilHealth card mo. Tapos magkano lang ang kinakaltas? Tapos pag nasa private ka, halos hindi ka kapabigyan. O pag nasa public, ganun din. Di ba?
yung sistema kasing ayusin. Kaya, Kasi napakalaki ng pondo, napakalaki ng pera eh. Oh, ito naman parte rin isang panawagan lamang ni Dr. Leachon, Sana pakinggan ng ating pangulo at pwede naman sigurong ibeto nga ito na yung sinasabi niya. Nasa pangulo ang bola para hindi kumbaga itong sinasabi ni Dr. Leachon na panawagan, nasa pangulo yung kasagutan eh. Oh. So, isipin mo 138 billion. Hindi naman daw sa Christmas party sa isang sinasabi nila sa founding anniversary ba yun? Ay, kahit nasabihin natin sa founding anniversary, 138 million, napakalaki niyan. Malaking tulong na may bibigay niyan doon sa ating mga babayan. Ang sabi nga, 8 million lamang, dapat okay na para sa isang Christmas party. Malaki pa ngayon Buti nga sila may million eh. Oo. Kaya nga naalala ko tuloy yung orme ko pag Christmas party yan, may bonus pa yan, di ba? Oo. Kaya nga nakakapagtaka dahil yung nung 2023 batay doon sa ulat, umabot lamang ng 74 billion yung kabuang halaga na ginastos at benepisyo na na nakuha mula sa PhilHealth ng mga member. Tapos nung ngayong taong 2024, kung hindi ako nagkakamali, nasa 135 billion. So, base doon sa record nila, meron pa almost 600 billion, di ba? Napakalaki na pondo na yon. Bakit hindi ilabas yan? Kasi meron pang subsidiya ang gobyerno Kaya tama lang kung ibibito sa ni presidente. Okay yon, mas pabor sa atin. Lagay na lang sa ibang pondo pa yan. Napakalaki na ng yung bawat pera ngayon, mahalaga para sa ating mga kababayan. Basta maging maayos sana yung actually mas maganda yung Universal Health Bill na yan yung batas para no sa Universal Health natin na dapat tinaasan pa yung dinagdagan pa yung mga uri ng sakit na pwedeng i-subsidiya ng ating gobyerno. Yun parte ng panawagan ng ating mga kababayan. Dapat i-cover na rin yung mga sakit na hindi pangkaraniwang baga na malaki rin ang magagastos. Dapat kasi may pondo naman May pondo naman na para do sa PhilHealth. O isipin mo kung hindi ito payagan ng Pangulo. Pero patingin ko sana mapag-aralan ng Pangulo. Yung sinasabi dito ng ating health advocate si Dr. Tony Leachon baka mamaya di ba kita naman natin yung problema natin sa provincial hospital mas lalong gagrabe yan. Wala na nga tayong makuhang gamot ngayon sa provincial hospital, wala na nga tayong magandang pasilidad diyan. Kung ito hindi pa mabibigyan ng pondo o kaya mababawasan pa, lalong lalala ang problema diyan. Kung matatandaan mo nga, ilang taon na bang nakalipas, mayroong malaking issue na bumagabag dyan sa PhilHealth, di ba? Million din ang halaga ng mga nawawalang pera dyan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, biglang nawala na rin lang naman ang issue. Meron bang nakasuhan doon? Meron bang mga nasuspindi na mga opisyalis ng PhilHealth dahil doon sa issue na yun, di ba? Biglang naglaho na lang yun Kung titingnan natin, walang update Kaya dapat kasi yan pera ng mga member consumer, yan pare ko pera ng mga miyembro yan Oo, talagang yan parte kahit may hirap na kababayan natin, yung may mga trabaho, naguhulog talaga sa PhilHealth para doon sa kanilang sa health benefit na makukuha diyan sa sa PhilHealth nga. Yun ang pwede nilang asahan pagdating ng kagipitan kung magkakasakit sila. Na pwede sana nilang asahan. Ngayon kung ganun ang mangyayari, ay wala. Talagang kawawa ang ating mga kababayan. Kaya nga sabi ng mga mambabatas natin, hindi dapat lumalaki yung buffer funds ng PhilHealth dahil hindi naman siya isang ahensya katulad ng SSS SSS, Pag-ibig na may yung mga member diyan, nagkakaroon sila ng pension. Ito kasi lang to health benefits 'di ba? Yung benepisyo natin pag ginamit natin si PhilHealth card, pagka nagkasakit yung isa sa mga pamilya, may makukuha parang subsidiya. Hindi naman siya pension kaya dapat kung ano yung pondo, inilalabas yan, ginagamit yan. Kumbaga, yung ibang sakit na pwede namang i-cover na nila. Dahil meron pagkukunan dahil may panibagong pondo na dumadating may may pinagkukunan yung monthly na binabayad ng mga miyembro ng PhilHealth. The same yan 'di ba? Tapos
anong ginagawa nyo? Saan nyo ba iniipon yung perang yan? Sino ba nakikinabang sa ano niyan? Baka may time, may interest yan. Oo. Baka nasa bangko. Kasi imposible namang hindi nila i-deposito yung pera. Oo. Wala namang cash on hand na sa mga opisina ng PhilHealth na may perang ganito, di ba? Oo. Mostly nasa bangko yan. Yung interest ng pera nyo, 600 billion na yan. Magkano? Sa 2% na lang kasamang sandi. Merong 20 milyones. Bilyones? Bilyon. Ha? Kaya nga binabanggit dito ni Dr. yung kung si Pinoy merong syntax na ipinasa noon. Si Pangulong Duterte merong universal health na yung problema yung universal health na hindi naman talaga nararamdaman ng buong kababayan natin dahil parang pilay din lang ang nangyayari. Ha? Hindi siya universal. Hindi siya universal. Diba? Diba? At least merong merong kahit pa paano may masasabing legacy Ay ngayon, siyempre, ang challenge kay Pangulong Marcos, ano naman yung iiwanan mong legacy pagdating sa health. Diba? Linisin yung katiwalian. Linisin yung katiwalian sa PhilHealth, imbestigahan niya. Ay isipin mo sinasabi naman yata dito doon mapupunta ngayon sa mga politiko. Yung mga namumuno diyan dahil doon kasi nawala na partner yung yung pork barrel. Ito naman doon naman ngayon sa mga yung GAA, yung General Appropriation yung mga AKAP, mga kung ano diyan. Ito naman ang baka magamit naman ng mga politiko para sa kanilang mga pansariling interes pagdating sa politika. Yung mga ayudang ibinibigay. Dapat sa Department of Health binibaba yung pondong yan. Hindi doon sa ng mga politiko. Wala kasi ang mga politiko pinamimigay lang. Okay lang sana. Yung sana dapat may programa din. Yung pangmatagalang hanap buhay na binibigay yung mga yan. Hindi yung pinapaasa na lamang doon sa mga lagi na lang sabi nga nung magaling pang tumambay. Itong mga nagtatrabaho, nagbabahid pa ng tax ito Araw-araw nagtatrabaho, araw-araw na pumapasok sa opisina. Minsan delay pa ang sweldo. Itong mga tambay pupunta lang doon sa may ambag daw naman sila alam mo maraming tambay na yung nagyoyosi. May syntax yan Sabagay indirect tax na matatawag yun. Syntax, kaya mahal lang sigarilyo. Gawa nga doon sa syntax. Tsaka yung alak. Mataas yan. Sigarilyo at alak, mataas ang yung tax niyan. Kaya isa sa mga nagbe-benefits doon, itong PhilHealth natin. Dahil doon sa syntax loan na inaprubahan at pinirmahan dati ni dating Pangulong Aquino. Sana yung panawagan pakinggan ng ating Pangulo kasi ito'y para do sa ating mga mahirap na kababayan na talagang umaasa lamang diyan sa mga ganyang mga ahensya na pero din naman nila yung ginagamit dahil inihuhulog nila yan yun yung inaasahan nila pagdating do sa sa mga ganyang pangyayari kung magkakasakit. Yun dapat. Yun din dapat ang lagi natin sinasabi dito sa ating sa ating probinsya. Dapat talagang alam yung prioridad pagdating sa paglalagay ng mga budget, yung ating health. Napakahalaga niyan para sa ating mga babayan. Minsan nauuna pa yung mga proyektong hindi naman napapakinabangan, hindi natin alam, mga infrastruktura. Alin? Yung Yung ba yun? Yung sinasabi ni Ma'am Han sa akin, yung yun? IT building, yung mga building, makikita mo, ang dami nating pinapatay yung building. Okay lang sana yan, maganda yan Pero pagka gusto nyo mag-research, pumunta kayo sa IT, sa IT building, ano bang meron dyan? Meron bang mga kagamitan dyan? Hindi ko alam. Kung meron man, pagkakataon ng mga kababayan natin, free yata Free. Free wifi, free unit kung anong gagamitin minsan mo. dalawin natin. Kung anong mag-research mo. Anong meron doon. Pero ibig sabihin, okay merienda kaya okay lang yung partner yan Okay lang yan. Yung mga ganyang proyekto, sabihin magpatayo ka, pero hindi dapat naiiwan yung ating health. Dapat yan ay maari mas prioridad yan Hindi, kasi kung meron ka ding IT center, kung ano man yung sakit mo, i-research mo doon. Ikaw na mag-discover kung anong gamot. Ako nga nahiwagaan nga ako diyan, nagpagawa ng building diyan sa may katabi ng provincial hospital. Sa halip na yung pasyente ang mga pasyente doon nagsisiksikan doon sa pasilyo, ang makahiga ng maayos, ibibigyan mo ng komportabling tulugan na yung mga tagabantay. Di ba? Kasama anong logic partner doon? Anong logic doon? Para nakikita mo doon sa mga pasilyo yung mga
mga pasyente doon, ha? Para komportable yung nagbabantay, ibig sabihin, tatagal siya. Naka-isolate, hindi magkakasakit. Ha? Okay, siguro parte napakinggan natin yung isang nandiyan ba si Jason para may play yung isang nangyaring deliberation yung pagtatanong ni Congressman Arnan Panaligan tungkol dito sa parang sa rice tarification law dito, yung tungkol dito sa sa pag-i-import ng mga bigas makita natin kung paano pinapaliwanag ng mga taong tinatanong ni Congressman Arnan Panaligan. Maganda Tsaka, kasi alam mo, kaya tumaas ang budget ng Department of Agriculture. Dati 13 billion lang 'yan. Pero do sa pagsisikap nga ni Congressman Arnan Panaligan, kasama siya doon, naging 30 billion yung budget na baka ngayon hindi lang 30 billion dahil nakikita nga para maiwasan yung labis-labis na pag-import natin hanggang sa maging self-sufficient tayo, na hindi na tayo nag-i-import ng bigas pero mukhang tinatawag niya hanggang ngayon hindi pa rin nagbumura ang bigas. At malakas pa rin yung importation natin. Oo. Alam mo, isa din sa maganda kasamang sandi yung yung ipinasa ng ating Pangulo, yung inaprubahan niya, yung SRI, sa lahat ng mga kawani ng gobyerno, yung service recognition incentive. Malaki din to tulong to sa ating mga kababayan nasa 20,000 din basta't yung mga empleyadong nasa gobyerno. Ayan. Pakinggan natin. Andito na po yung ating ayan. I-ready natin. Ayan. Yung inuulit natin kasama sa sinasabi ko kanina, yung SRI. Mamaya natin yung SRI na... Pakinggan natin yung deliberation ni Congressman Panaligan. Gusto kong ibalik ang aking tanong sa DA, sa NEDA. No? Kasi alam natin ang problema na in spite of the huge volume of importation of rice, and the substantial reduction in tariff rates, hindi pa rin bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Insignificant. Kung bumaba man hindi ganun ka-significant. Not enough to make a dent. Alam natin na parang conventional wisdom yan. Basta ang isang produkto ay binahan natin sa merkado, imported, at mababa ang taripa, dapat bumaba ang presyo ng produkto na yon. Pero hindi nangyari sa kaso ng bigas. We are the number one rice importer, 3.5 million metric tons ba or 4 million metric tons daw? 5. And then 5 million pa. So no doubt na dapat bumabaha ang merkado ng bigas, dapat bumabagsak ang presyo rin, as economists would say. And then binabaan pa ang taripa from 35% to 15%. So ginamit ng gobyerno yung dalawang tools na supposedly anti-inflation, flood the market with imports, reduce tariff. Yan ang usual tools to fight inflation. Pero hindi nangyari. Insignificant ang paggalaw ng presyo ng bigas. So, sa DA, sa NEDA, napag-aralan niyo ba yung anatomy of the rice trading industry? Nasaan ang problema? Let's simplify, Nasaan ang problema para ma-solution natin agad? Can I ask DA and NEDA, na-pinpoint ba ninyo yung problem area at ano ang particular steps? Malino kasi, Mr. Chair, na in spite of the flood of imports ng bigas, in spite of the drastic reduction ng tariff, hindi na benefit ang farmers. Kasi because of the flood of imports, napagsak ang presyo, farm gate price. And I know that kasi nanggaling ako sa isang distrito na rice producing area. And then, ang consumers hindi rin naman nagbe-benefit kasi hindi nga gumagalaw ang presyo ng bigas. So, yung anatomy ng rice industry, nasan doon? Ang problema dapat tutukan ninyo. Mr. Chair, sir, specifically with respect to the reduction ng tariff from 35 to 15, I mentioned na kanina na hindi talaga nag-translate. Ang problema is from the wholesale, yung translation ng reduce sa cost o sa price sa retail, very minimal compared to the reduction na inaasahan. So, the problem with that, yung problema dapat tingnan from the wholesale to retail, ano ba nagiging cost? Pero to, sir, with respect to the importation.
So, kailangan mo rin tingnan yung kabilang side from the local farm gate production, which is 80% ng ating source of supply, to the retail din. Medyo kailangan mo pa rin siyang tutukan yun, no? Pero yon sa side na yan, sir, we are doing interventions naman in order for us to mabababa yung margin cost from farm gate to retail or to market. Pero with respect to the importation na nangyari, due to the reduction ng tariff, hindi nga nakita yung expected benefit, which I think may problema sa regulatory aspect ng national government, kasi wala namang control ang DA doon, sir. Hindi na NFA no longer monitor ang market, hindi na sila allowed to do that because of the trade liberalization. So yun yung siguro isa sa mga dapat makita rin natin. Well, so you're referring sa, kasi mas malaki pa rin naman ang yung ating supply ng bigas, mas malaki pa rin yung nagagaling sa local production, no? Compared sa imported. Ilang porsyento ang local production sa roughly 80 to 20, sir. Oh, okay. So are you referring na bukod sa maring problema ng mga importers, ano? Meron din problema sa local supply, yung local middleman, for example. Titingnan nyo ba yung aspetong yan? Sir, ang siguro titingnan namin, dapat may available price sa merkado na bumaba because of importation. Yun nga ang, yun ang point natin. Yun yung point of view ng DA. Although 80 to 20, sa 20% na in-import, say 1 million per month kasi importation natin, almost 1 million metric tons per month, dapat may available na bigas sa palengke, sa merkado, na bumaba yung presyo. Hindi natin sinasabing bababa yung average kasi 80 to 20 nga, pero dapat may available na volume dahil dito sa mga nag-import na mababa yung presyo. Yung po yung tinututukan ng mga programang ini-introduce ni Secretary. Definitely, dapat nagkaroon ng epekto yon. Yung flood of imports plus reduction of tariff na very substantive, ano? 35 to 15%. And according to the Bureau of Customs, ay 12 billion pesos in lost duties ang naging ang nawala. 12 billion pesos. Sayang, sana nagamit yun sa local production. So talagang nakita natin na yung ginamit natin, ginawa nating solution sa problema hindi naging effective, ano? Sir, correct lang data ko, 1 million metric tons per quarter, not per month. So per quarter, so roughly nasa almost 4 million metric tons, ano, in a year. So kita natin na hindi naging effective yung so far hindi naging effective yung ating importation and tariff reduction, ano? And I think that they should look into that. Bagit mo, Yusek, na walang regulatory power, no? Ang DA and NFA. But yesterday, the President signed yung RA, no? 127.8 na nagbibigay greater power sa DA. And I hope that you will use this available tool sa inyo to combat, to fight this rising price ng rice, no? So, kahapon ito pinirma ng Pangulo, RA 12078, kung saan ay binigyan strengthening the regulatory function of the Department of Agriculture, Section 5. So I think you should implement this law aggressively. Hindi dapat maging timid or malambot ang DA. Kasi binigyan namin kayo ng sandata para matiyak na meron kayo regulatory power at ma-stabilize ang presyo ng bigas. I'm sure you're aware of this law. In addition, a few months ago, napirmahan din yung anti-agricultural smuggling, ano? Na-broaden natin ang definition ng smuggling, hoarding, profiteering. So I hope that you will also use all the available legal tools at your disposal para matiyak na hindi magkakaroon ng profiteering, ano? Pagkasamantala, pag-manipulate ng prices, sapagkat kawawang ating mga kababayan may hirap pag hindi natin ma-address ang bagay na ito. On the part, Mr. Chair, on the part of Congress, ginawa natin ang ating magawa, no? Ating function is to make laws. We pass the necessary legislation. It's up to you, sa Executive Department, through the DA, na ito'y ipatupad, no?
hindi na kami masisili dito ang Kongreso. Dinigyan namin kayo ng sandata. No? Now, another point kanina, even yung last meeting, yung issue ng cartel, hanggang ngayon, wala pang malinaw na admission or confession kung narito sila ngayon. So let me again ask this question kay Secretary, kay Yusek, Neta, kayo nakita kong PCC, ano? So still, do you believe na may cartel sa rice trading, sa rice importation? I cannot categorically say that because it's not in my jurisdiction and mandate. But again, the movement and market environment leading to this seems like there's a cartel-like market environment. But yes, I cannot categorically say na meron kasi hindi naman mandato ng DA ang sabi ng yes, pero partner niyan siguro ng inyong regulatory function under the new or under the amendment ng tarification law, ano? Kasi you are not prepared to call them a cartel. Pero alam naman natin, they behave like a cartel in the sense that they synchronize their moves, they synchronize their operations, no? Kung magkano ang kung ilang volume ng i-import at ilalabas sa warehouses. So, ano ba yung sabi sa English? Yung isang kasabihan, no? If it walks like a duck, if it quacks like a duck, no? It might be a duck. So, kung ang kanilang behavior ay parang cartel, is there a need to baptize them with a name na cartel before you use the tools at your disposal, no? To regulate them, no? So I think that the ball is now sa DA. Hindi sabihin wala kaming power dyan, no? You have all the tools at your disposal. Hindi na kulang ang Kongreso sa paggawa ng batas para i-address ang bagay na ito. So yes, sir. Rest assured that the DA will do its part together with the proper government agencies in coordination with the proper government agencies in order to... Yes, at isa pa, last point, Mr. Chair, no? Kasi mahaba na nga, no? Yung... we have to address this talaga, no? At again, I call on the executive agencies to be aggressive in addressing this problem, ano? Nabanggit kayo ni Congressman Briones na ang Pangulo naapektuhan dito kasi binaba ang taripa ng malaki, pero yung pangako na murang bigas hindi pa nangyayari. And we should have the President. We should realize, remember, na kayo yung tools of the executive execution, the instrument of executive power. Kayo nagpapatupad ng mga polisiya ng Pangulo. So, we should not fail the President. Ano, you should not fail the President sa bagay na ito. Kaya I hope that you will be more aggressive and dynamic. No, ito na ang mga batas binigyan namin sa inyo. No, use your the tools that we have given you, no? Para madras ang bagay na ito. Kasi paulit-ulit na lamang ang mga hearing natin ganyan. Thank you very much. Salamat. One last point, Mr. Chair, kasi pakiusap ni Congressman Plato, hindi rin kasi siya nakalista. Hinihingin yung listahan ng mga complete names, addresses, financial statement ng lahat ng mga naritong rice traders and importers. So, paki-furnish lang po lahat ng members ng Yes, we will. Thank you very much, Mr. Chair. Now, may... Partner, nakita mo naman yung si Congressman Artan Panaligan. Mukhang nakasabon na naman itong day. Kasi nakakapagtaka nga, partner yung tanong ay ang laki na ng volume ng i-import natin. Kumbaga, binaba na rin yung tariff from 15% to 35% yung tariff dyan sa bigas. Pero bakit hindi bumababa yung bigas natin sa market? May nagmamanipulate ba nito? At sa paparna, di ba, natatandaan mo last year, nadagdagan yung pondo ng Department of Agriculture from 15 billion naging 30 billion yung budget. Kasi nga, yung lagi sinasabi ni Congressman Artan Panaligan, dapat mapababa na natin yung pag-import. Kumbaga, hindi man mawala, bumaba yung importation natin ng bigas, pero hindi nangyayari. At sinasabi, hindi naman sila nagkulang dahil may mga batas na Ang magpapatupad na lang talaga dapat dyan ay yung Department of Agriculture. Lumalabas parang inutil Inutil itong Department of Agriculture dahil walang may paliwanag kung bakit hindi nga bumababa yan yung presyo ng ating bigas. Na dapat kumbaga, oversupply na
may mga binabanda rin yung tarif. So, dapat nakikinabang na yung ating mga kababayan diyan. Kulang kasi sila sa ano eh. Kulang sila sa tao para mag-monitor. Pero ang laki ng budget. Di ba katuwang naman nila yung DTI? Yung DTI para yun na nga nakakapagtaka naandyan yung DTI para mag-monitor ng presyo. Unless na meron nagmamanipulate ng presyo talaga ng bigas. Di ba sabi niya yung sa DA, di ba? Wala siyang karapatan para magsalita kung may cartel o wala. Yun na nga, parang pero dinay ni Congressman Arnan Panaligan sa kanila na meron kayong part diyan. Diyan sa check ng mga presyo, bakit hindi nga gumagalaw, hindi nga bumababa yan? Hindi. Kumbaga, naibigay na sa kanila yung tools daw, yung batas. Gamitin nila yung mga batas na naipasa ng bakit mo binalik sa akin yung pera? Kasi, sir, huwag magnakaw. Ano mo, nag-aaral ka ba? Oo. Yan. Yun ang ano dun eh. Uy, may isip ko pala. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Mapasok ako. Kanina. Kanina, bakit? Ngayon, tanghali. So, yun, parang hinihiling din yan, ni Congressman Arnan Panaligan, ay paliwanag nila. Bakit hindi nangyayari yung pagbaba ng ano? Hindi pa naman. Gusto mo, bigyan kita ng pera? Para may makain ka na at makaaral ka? Yun na yan. Para sa iyo talaga to. Presidente yung DA, Para di ba? May tinalaga na ba siya, di ba yung sekretary ng DA ngayon? Meron na, partner. Ito yung, sa sekretary yan. Sa DA, yung isang, naging kontrobersyal ito dahil hindi daw ito nakatapos itong, Tapos yung, at ang masama, partner, kasi, hindi talaga tunay na magsasaka na napupunta dyan sa Department of Agriculture. Dapat yung may mga experience ang itinatalaga diyan. Okay, sabi nga nila ni Sir Mar Bautista, sa halip ayudahan ang farmers bilhin ng palay ng mas mataas at ibenta ng mas mura. Sigurado, sisipagan na ang mga magsasaka na nagtatanim, yung mga dating inabandonan na rice lang ay nalililang na uli dahil nalilinang na uli dahil kita ang farmer sa mataas na presyo ng palay. Basdan nyo ngayon ang paligid natin, marami ang nakatingawangwang na lupa. Ba, totoo ito. Talagang kasi nawawala na ng gana magtanim yung ating mga magsasaka ng At saka isa pa, palay. At saka isa pa, Sir Mar, ang ginagawa ng ilang mga farmers dyan, kasi mababa nga yung production, mababa yung kita. Ang ginagawa nila, hindi na tinataniman to declare para maging commercial lot, 'di ba? 'Di ba? From agricultural land, 'di ba kino-convert yan pag hindi na sa tinataniman for how many years? Tumataas yung value. Di ba diyan sa C5? Lalo dito sa C5, di ba? Yung mga palayan dati. Palayan ng araw yan lahat temo, kinonvert na sa mga building, di ba? Pero kung titingnan mo, di ba, kung i-base doon sa yung presyo ng lupa diyan, agricultural land yung area na yan. Pero yung presyo niya ng pagbenta mo, naging commercial na siya kasi hindi na nga tinataniman. Kasi nga partner, kaya nga hindi tinataniman yan dahil nawawala na ng gana yung mga magsasaka natin. Kumbaga wala silang makitang kahihinat ng diya sa pagtsatsaga sa pagtanim ng palay. Dahil nga doon sa suporta ng gobyerno kulang At saka kahit ako naman ang may-ari kasamang Sandi booming yung lugar benta ko na siya. Kaysa yung sa agriculture, di ba? Hindi mo pa kabisado, tatamaan ka pa ng tatamaan ka ng kalamidad, peste. Tapos mura yung walang mahina yung production, walang masyadong support ng gobyerno. Wala namang subsidiya na ganun talagang kumbaga paano sisipagin itong mga ito, kumbaga yung sinasabi ni Sir Mar na kumbaga ito binibili nila kung gobyerno bumibili ito ng mas mahal, baka mas magandang kita, mas sisipagin yung mga ating mga magsasaka. Alam niyo, Sir Mar, makakabili ka lang ng murang bigas ngayon, direkta doon sa mga farmer. Pero yung kukuha ka doon sa mga rice mill ay mahal. Ngayon, sa mga farmers, makakabili ka ng worth 1,000 ang kalahating kaban. Pero sa mga gilingan, wala ka makukuha ganun. May makukuha ka siguro mga maitim na bigas. Yung mga parang mga reject na. Siguro, bakit ito? Ito pa yung siguro nakikita kong problema doon sa dinidiscuss ni Congressman Arnan Panaligan. Doon sa kasi, bakit hindi nga payagan itong NFA na magbenta at maglabas ng ng bigas sa merkado. Kasi kung makakapaglabas ng ang NFA, ay sabi nga nila mas mapapababa pa namin ang presyo diyan. Kasi subsidize ng gobyerno nga yan bakit hindi payagan? At ang mandato lang nila yung mag-stock nung bigas.
Kaya naman paglabas, ha? Kita mo, kai-stock nila paglabas may mga may mga bukbuk na. Ay kagaganda ng bigas na binibili ng mga yan. Kung tutusin. Ay kung bibili nga sila ng palay, 'di ba? Meron silang requirements ng moisture content ng palay. Kailangan talagang tuyong-tuyo, malinis, walang ipa, ha? Kumbaga class A yung hitsura ng palay at ang pagkatuyo niya. Tapos pag nagbigay sila ng bigas, kasi nga aminado naman yung NFA. Kasi hindi nila basta mailabas yung bigas ng may nakatalaga siya kung ilang months yung stockings nila bago nila i-dispose. So, pagka siguro nakitang may bukbuk na, pwede na. Pakain na. Sinabi na yan ni Sir Mar. Kung di daw siya nagbago ng trabaho, dati itong magsasaka yata si Sir Mar baka hindi daw niya napaaral yung kanyang anak. Totoo yun Kasi nga, isipin mo, yung palay natin yun, yung bigas natin, ini-import na, mas malaki pa yung volume ng importation kaysa doon sa production ng bigas natin dito sa loob ng Pilipinas. Diba? Paano yung magsasaka natin yun? Dahil yung mga imported na bigas, mas mura yan. Hindi pa kakasabay sa presyo ito ating mga local farmer. Tapos, di ba? Ang alternatibong hanap buhay ng mga farmers natin ng mga nakaraan is yung kanilang mga pag-aalaga, yung hog raising ng baboy. Broiler yung pag-aalaga ng manok. Ngayon tinamaan sila ng ESF. Wala na silang alternatibo na hanap buhay kundi yung pagsasaka na lang. Tatanim ng gulay. Hindi mo na pwede taniman ng gulay yung palayan kasamang sandi na may tanim na palay. 'Di ba? Samantalang isa sa pinagkakakitaan nila yung hog racing. Yung hog racing nung panahon. Yung mga backyard. Yung backyard racers natin. Pwedeng pang-ayuda pa rin yun sa kanila sa pagkakakitaan. Tapos, yung pinagtataka natin ngayon, nag-convert yung mga hog racers natin into broiler racing naman. Yung poultry. Mga manok. Ang manok. Tapos ngayon, may banta na naman yung bird flu naman mula sa Camarines Norte. Ngayon, gaano kaya kahanda yung probinsya natin para hindi na naman maapektuhan yung mga farmers natin dito, yung mga nag-undergo ng poultry. Sa tingin ko, kasi nung araw, di ba, kung napapansin natin, siguro hindi naman bulag yung mga kababayan natin kung gaano ba naging handa ang ating lalawigan doon sa ASF. Kita mo nung tinamaan yung South yung mga hog racers natin, yung mga tao nagpapanik na kung paano benta yung baboy. Andyan na. Naglipana na yung mga pagsamantala. Yung mga namimili na binabarat yung mga mag-aalaga. Walang tamang tawag dito yung protection doon sa ating mga kababayan. Siguro dapat ang national government siguro. Merong may programa kasi kita mo magkanong baboy ngayon pag tinamaan ng ganyan. Kumbaga dapat merong sigurong pag-aaral na ginagawa tungkol dyan sa mga sakit niya. Kasi nakakaduda rin yan. Parang economic sabotage na rin yan Mamaya, mga man-made na gawa-gawa yung mga sakit na yan. Para masabotage mo yung ekonomiya. Yung importation pa rin ang bagsak pagka ganyang nangyayari yan Yung mga karne natin, siyempre import na yan. Mas magkano bang baboy ngayon? 480 na yata per kilo. Mas maganda mag-import, mas kikita na naman yung mga importer diyan. Pati yung manok natin, minsan ini-import yan Yun yung galunggong natin inuhuli diyan sa West Philippines May fishing ban ngayon dito sa parte ng Panay at ilang areas na bawal hulihin ngayon yung mga galunggong. Kaya yung mga natitikman ninyong galunggong ngayon, mostly mga imported yan. Made in China. Pero sa dagat ng Pilipinas hinuli. Doon lang naman sa dagat ng Pilipinas hinuli yan. Minsan nakakakita pa nga ako ng mga diyan sa palengke mismo nakikita ko may mga frozen tulingan. May mga tatak ng China tinitinda diyan. Dati nakakita ko diyan mga nakakahon, naka-frozen. Mga isda. Ngayon may mga naka-frozen din na karne ng manok. Hindi ko alam kung saan galing Kasi actually okay na yung okay na yung presyo ngayon ng live weight ng manok dito sa atin. Okay na Kumbaga pag nag-alaga ngayon itong mga farmers natin, kumikita sila kahit papaano. At hindi naman talaga affected yung mga consumer. Ang problema, may mga nakikita ako kasama sa may mga pumapasok dito ngayon, yung mga Dakastyro na mga nakakarga sa freezer van. Hindi siya kasi may mga regular talagang na bumabiyahe dito ng mga frozen na manok.
Pero yung mga kilala, katulad ng Magnolia, Oo. normal na yan eh. Nandiyan Oo. na kasi ang Magnolia. Kumbaga, Sa Pilipinas yan. market natin yan eh. Pero may nakikita kasi akong ano ngayon, yung mga van na nagbababa ng frozen na mga manok eh. I don't know kung saan galing yan, na siya ngayon yung nakakaapekto para bumagsak yung presyo naman ng mga poultry products natin. Oo. Ha? Dapat namomonitor ng ano yan. Hindi ko alam kung bakit hindi namomonitor yan at paano ba yung sistema. Hindi nyo ba pinoprotektahan yung mga magsasaka natin dito, yung mga poultry raisers natin dito para yung kanilang kabuhayan na naman hindi maapektuhan. Sasabihin kasi ng mga yan, wala naman nagre-report eh. Diba? Wala nagre-report. Hoy, batiin ko nga pala si nakatutok din sa atin si Kapitan Manny Cleope. Alam mo, bilib ako dito pag nakikita ko yung mga poster, isa ring nagtatanim, parang talagang mahilig yun si Kapitan Manny sa talong. Oo, talagang nakikita ko partner yung kanyang mga ginagawa. Sabi ko kung ang isang barangay captain o kaya yung LGU, meron talagang mga plano diya pagdating sa ganyan mga programa, yung nagtate kahit mga gulay man lamang. Ay kumikita kahit kay Kapitan Manny. Nakikita niya na pagkukunan talaga ng kabuhayan. Ay isipin mo kung lahat ng LGU dito sa atin pamula do sa South, may programa pagdating do sa agrikultura, itatanim mo lamang iba't ibang variety nung bawat bayan iba-ibang variety nung gulay, tapos magkaroon ka ng bagsakan diyan. Pwede pagkakitaan ng ating mga babayan na tayo mismo magsusupply doon sa mga kalapit na probinsya natin. Kung nagagawa nila sa mga pailaw-ilaw na, isipin mo parte ang ginagastos ngayon ng bawat LGU doon sa pailaw, pamula dito sa lahat yata ng bayan, may kanya-kanyang pailaw. Bakit dito sa agrikultura, minsan naman magkaroon sila ng programa, seryosong programa, partner, hindi yung tinatawag doon yung ningas kugon. Dapat talagang pagtuunan ng pansin, bigyan ng kumbaga, may mga technician silang ilalagay diyan, may mga magtuturo doon sa bawat barangay, yung mga mayor susuportahan ng bawat barangay, at ang barangay naman susuportahan sila yung sa mga tao para ipakita yung kung paano magtanim, magbigay ng mga technician diyan ng mga pangangailangan. May pera naman partner kung yung tungang pailaw wala namang nangyayari diyan o araw-araw gumagastos Meron. Bakit ito partner diyan? Araw-araw ginagastosan yan. Income generating yan doon sa Ormeco. Sa Ormeco partner, talagang malaking kita ng Ormeco ngayon. Dapat kumbaga, lalo na itong ating probinsya, agricultural nandito, doon dapat tayo nagko-concentrate. Alam mo, nabanggit mo si Kap Manny, isa yan sa mga magagandang halimbawa na isa sa mga magagaling maghalaman. Kasi, birin mo, napakalawak ng ng halamanan yan. Yung sitaw, talong, tsaka ampalaya. Kilala ko ni Kapitan Manny, matagal kayo magkasama niyan. Sili, nakikita ko talagang nakakapag-produce siya. Ibig sabihin, kayang mag-produce ng probinsya natin ng iba't ibang klaseng gulay. Ang problema lang, kailangan lang talaga ng tulong ng provincial government, sama-sama dapat. Ang issue ng alam mo, kung gusto nila magtanim ng gulay, napakaraming stock ng DA. Dami pinamimigay na seeds sa mga yan Baka nakaimbak lang doon. Kung dinadala nila yan sa mga barangay at doon distribute, dalhin nila sa mga mahilig magtanim. Prerogative din yan ng isang barangay captain na pumunta sa mga ganito, sa mga departamento nito, makahingi na libre, bigay mo na sa mga constituents mo. Kasi yung barangay barangay council natin, isa yan sa mga nakaka-identified ng mga areas na pwede taniman. Yung mga idle lands na pwede nilang gamitin para yun dapat, partner, pakinabangan ng barangay. Dapat ganun. Dapat ang mga leader, ang kapitan mo, kaya yung mga politiko natin, may puso pagdating sa agrikultura. Pagkain yan meron naman puso pag mag-eleksyon. Yun lang. Sabi ko nga, nakita ko, partner, yung isang school dun sa sa Bako, yung school ng layo, mga mangyan. Sabi ko, hindi yata nararating ng politiko ito, pero pagdating ng eleksyon, dating yung lugar na yun. Sipin mo, partner, yun. Nakakaawa yung mga kababayan natin na parang
pagdating lang ng eleksyon napupuntahan. Oo. Minsan kasalanan na rin mga kababayan natin yan dahil nagpapagamit sila. Kaya nga, ang lagi nating paalala, matuto tayo doon sa ating mga naranasan. Alam mo, may nakausap ako ng isang cooperative dyan sa Parting Gloria. Sabi nila, sir, dito sa amin napakalawak ng mga lupain na hindi naman siya napapakinabangan. Walang tanim, kugon. Dito lang parte sa atin sa Kalapan. Nakikita mo, ang daming bakanting lupa. Bakit hindi pagamit muna yung mga lupa na tamnan? Palagay ko naman malaking bagay kasi ang Kalapan City. Kung magkakaroon ng programa diyan, i-convert muna yung mga tiwang na lupa diyan sa sa pagtatanim ng gulay, kumuha ng mga technician na magagaling. May sasabihin, walang pera. Bakit may pera tayo sa Pailaw? Yan naman kasi kailangan lang dyan ng, ng proposal ng isang barangay council, ng isang kapitan. Siguro, nasa sa kanila yan Alam mo, minsan yung pag i-elect natin ng mga barangay officials natin, wag lang tayo dun sa malaking, yung tawag dito, wag tayo dun sa malaking pamilya sa isang barangay. Tingnan natin yung may kakayanan, yung may diskarte. Hindi naman kailangan natin napakatalino Yung may diskarte, may malasakit, na ang priority niya is makatulong sa kanyang kabarangay. Hindi yung kumulekta ng SOP. Yun lang. Doon ho tayo Wag ho tayo doon sa lalo na mag-eleksyon na naman kasamang Sunday. Marami na mga ngako diyan tungkol sa electrification, makakalikasan, makadiyos. Yan naman ang pangako na sa atin Langit at lupa na naman para lang makuha yung inyong boto. Ngayon ho, dapat maging wais ho tayo. Kung modern technology na tayo, may IT park na nga tayo Sabi nga ni Sir Mar Bautista, magkakilala siguro sila ni Kapitan Manny Cleope, dapat gawing huwaran si Kapitan Manny Cleope. Ano ba totoo? Nakikita ko bakit siya nakakapag-produce siya. Magagandang klaseng gulay. Bakit hindi magawa doon sa kapitan pa ito? Bakit yung ibang kapitan hindi ba natin sinasabing gumaya sila kay Kapitan Cleope na mismo siya nagtatanim Pwede namang may mga taong utusan doon na kaya magmamando na lang siya doon. May pundong ibibigay ang ating city government, ang ating Department of Agriculture, may bibigay ng mga libreng technician. Meron pang isang magaling na kapitan niyan dati na magaling din sa agrikultura sa pagdating sa gardening. Yung matatandaan natin anong pangalan ng kapitan nito ng Personas. Hindi ako nagkakamali, laging na-feature dati yan sa isang local channel natin ano bang apelyido nito, si Kapitan Ahilion ba? Parang ganon. Na may magandang may magandang taniman din sila, yung garden ng barangay garden nila diyan sa Personas. Hanggang ngayon nandiyan pa yung structure, hindi ko lang alam kung may mga tanim pa diyan sa kanilang lugar na yan. Iba-ibang halaman din ang kanilang tinatanim at napapakinabangan ng kanyang mga kabarangay. Dahil mas mababa yung gulay sa kanila, kahit papaano kumikita ang kanilang barangay. Alam mo, minsan si Sir Mar Bautista, gusto ko siyang ma-interview pag minsan kasi may kaalaman din ito sa pagsasakay at marami siyang minsan i-invite natin si Sir Mar. Invite natin sa talakayan natin para at, maging resource person natin pagdating sa lalo pagdating sa agrikultura. Si Kapitan Manny, pwede rin. Na may bahagi yung kaalaman para naman makita ng ibang barangay, makita ng ibang mga politiko. Dayuhin natin yung kanyang farm. Ni Kapitan Manny. Politiko na may pera at may buhay dito sa agrikultura. Unang-una, partner, magkano ang presyo ng kamatis ngayon? Nasa 200. Kung meron ka dyan kahit sa bakuran, di laking kabawasan na yun sa gastusin. Ang sweldo naman ng kababayan natin hindi naman tumataas yan. Sabi nga ng iba, may pera sa basura lalo na sa agrikultura. Lalo na, partner. Kung meron tayong pailaw, dapat may programa tayo. Pag meron na tayo ng papailaw, marami tayo ng papasaya. Marami hong kumikinang na mga mata. Pero pag uwi niyan, gutom. Kaya babatiin ko lang si Kapopong Ortega diyan sa bayan ng Victoria. Talagang ito'y handang-handa na maglingkod diyan at kitang-kita naman na kayang-kaya niya itong pamunuan dahil doon sa kung titingnan niyo yung kanyang
yung kanyang mga nagawa diyan bilang konsyal ay madami. May mga scholar, may mga patubig at iba-iba pa. At saka merong malinis at maayos na hangarin Yun para sa pag-unlad ng Victoria. Yun ang isa pinakamahalaga parte yung maganda yung nandyan sa katanungan ni Konsyal Popong. Popong Ortega. At maganda doon, partner, yung mga kasama niya sa saka state, sa tingin mga ko, konsyal. yung mga illegal minsan na kalaban ni Konsyal Popong yan. Galit ka sa mga illegal lagi, yung mga illegal gambling ay ayaw niyan dyan sa Victoria. Ay alam niyo naman pagka diyan kumikita lamang, may mga tiwaling politiko diyan na na talagang yan ang pinagkakakitaan, yung mga illegal gambling tsaka yung mga illegal logging. Si Kapopong alam mo makakalikasan yan pati doon sa kanyang slate yung kanyang vice mayor, doktor yung vice mayor niya dati niyang hindi naman sila magkano sa politika pero nagsama sila siguro dahil nakikita nila kailangan na talaga ng magandang pagbabago para sa bayan ng Victoria, partner. Yan. Hoy, wala na tayong oras. Hoy, batiin ko rin madami tayong babati yung issue nga pala diyan parte sa palengke Sana panawagan lang natin diyan yung mga GO lahat makasweldo na at kung sino man ang makakasweldo na raw. Yun, sana kasi alam mo magpapasko na at ang essence ng Pasko, partner, yung magbigayan tanggalin na natin yung kung ano mang personalan diyan. Tsaka yung mga ibigay niyo na yung Christmas bonus Huwag niyong itago yan. Mandatory yan. Yung mga 13-month pay. Diyan sa Ormeco, di ba dati lalaki ng bonus diyan. Ganoon? At least masasaya sila. At least masaya. Mahalaga doon maging masaya. Kaya panawagan natin sa Calapan City para happy ang lahat, happy ang lahat sabi nga ni Manong Johnny, gusto ko happy ka. Ay, pati ko si dating congressman at ngayon tumatakbong Mayor Doyle Leachon, pati yung kanyang butihing may bahay, si Konsehal Rona Leachon, masipag na mga lingkod bayan ito. Si mga bukal, Bukal, Bong Brokal. Talagang alam mo, ang dami ko nakikitang mukha ni Bong Brokal. Ito naman si Bong Brokal, subok na ito pagdating sa paglilingkod, wala ka nang hahanapin dito, kaya lagi nagda-number 1 ito Ay talaga namang dapat pala tumakbong yan. Vice Governor, banda-banda yan. Ala ko nga tatakbong Vice Governor ito pero siguro hindi pa hinog sa panahon. Hindi pa hinog sa panahon. Although hinog na, siguro may mga dapat isilang alang mga bagay. May mga panahon pa naman, bata pa naman napakatahimik ngayon ng politika sa Mindoro, medyo matahimik matahimik ang politika ngayon. Talagang nagpapakiramdam mo siguro. Maingay lang yung mga blessings. Maingay yung mga yung mga blessing, mga paikot-ikot. Baka mahilo kayo. Yung sana makasweldo at iwasan na yung mga parungitan diyan na nangyayari just sa city government at kawawa naman. Inaasahan yan naman na yung kanilang pinagtrabahuan at pera naman ng taong bayan ay papasweldo sa mga yan. Ngayon kung sinasabi naging mga wag na magturuan sasabihin may mga 15-30 diyan kaya sa inyo yan kayo nagpapasok diyan Kaya ang mahalaga makasweldo ng mga yan. Magpapasko naman Okay lang yung sumusweldo ng 15-30. Wag lang sa every 3 months. Delay din ay malaki na pag malaki pagka malaki na yung utang. Malaki yun. Ayan. Hoy, wala na kaming oras mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Tumlago po. Magandang umaga. At abangan nyo po, medyo busy si Congressman Aran Panaligan, interview sana natin, kaya lang talagang busy nasa Kongreso at may mga hearing pang inaatinan. Pero isang araw may makakapanayam din natin. Sa lahat po ng nakikinig at abangan nyo muli po yung programa ng Balita at Talakayan sa Miyerkules. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa Desoriano po inyo nakasama.